Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ngayon po ay ang episode po na ipapalabas po natin, ang mapapanood po ninyo, ay patungkol po sa mga dating wala sa pananampalatayang Islam at ngayon po ay yumakap sa pananampalatayang ito. At sa pagkakataon pong ito ay ating pong kakapanayamin ang isa pong kababayan po natin na dati pong kilala sa pangalang Jehovah's Witness or mga saksi ni Jehovah. At alam ko po na familiar po kayo sa mga grupong yan. Sila po yung madalas na pag-Sabado o Linggo kumakatok po sa ating mga bahay at ipinapakilala po na pangalan po ng Diyos ay Jehovah o Jehovah. Bago po yan, nais ko pong iparating sa inyo ang sinabi po ng ni Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Ito ay mga talata, this is a book, ito ay aklat na kung saan ay ipinanahog sa iyo, Muhammad, upang mahango mo ang mga tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag, dhulumati ilan nur. Ano po yung kadilimang tinutukoy? Ang pagsamba po sa huwad na Diyos, ang pagsamba sa maling Diyos, ang pagsamba sa Diyos-Diyusan, ang pagsamba na may maling paniniwala, idwa ang pananampalataya. At ngayon, tatanungin po natin, nakapanayamin po natin ang ating pong isang kababayan. Assalamualaikum, kapatid. Waalaikumsalam. Ikaw ngayon ay si Zain Yusuf. Yusuf. Tama po, sir. Dati ang pangalan mo, ikaw ay si Ninyo Balispin. Dati kang saksi ni Jehovah. Opo. Mahigit 4 na taon to ang saksi ni Jehovah. Talagang bautismo ka. Anong bautismo? Talaga. Sa Bohol. Sa Bohol. Ang special assembly. Ngayon, inaabangan ko ng ating mga kababayan. Malaman, pati na yung marami kasi nagpipihim sa atin na dati rin saksi ni Jehovah. Actually, kanina lang, may nagpihim sa akin sa Facebook. Siya po yung dating saksi ni Jehovah. At ang mga pamilya niya hanggang yung saksi ni Jehovah. At gustong-gusto niya, patuloy niya, ay may parating niya sa kanyang pamilya, mga saksi ni Jehovah, ang pananampalataya nito. Ngayon, magsisimula ako, kapatid mo. Bilang saksi ni Jehovah mo, ano ang katungkulan mo? Ano yung mga ginagawa mo? At ano yung mga naging experience mo? Katungkulan mo na, unahin natin katungkulan niyo. At ano yung gawain niyo bilang saksi niyo? Naalala ko pa yung mga panahon na nasa Bohol pa ako, sa probinsya ng Bohol. 14 anos ko pa ako ng mga panahon na yun. Ako'y talagang masigasig. Isang saksi, mangangaral na saksi ni Jehovah. Madaling araw pa lang po, lalakad ko lang po yung lugar. Upang iparating ang magandang balita, mensahe ng Panginoong Jehovah. At ako po isang auxiliary pa yun sa organisasyon saksi ni Jehovah. Ano yung madalas yung ginagawa niyo bilang saksi niyo? Di ba? I understand. Kasi ito, na-experience din namin natin makipag-usap sa mga saksi. In fact, kwento ko nga sa'yo, no? Ako noon, nung binata pa ako, napakaraming aklat ng mga saksi niyo. At malapit lang sa akin ang yung Watchtower. Ito yung pinaka-sentro. Malapit sa Roosevelt. Itong Roosevelt, ako Project 7 lang ito eh. Napakalapit ng pinaka-sentro ng saksi niyo ba? Yung tinatawag ng Watchtower. At yan yung dating latayin, yung publishing house. At ang dami kong biniling libro niya. Kasama yung Mountain Search for God, Insight of the Scriptures, na yung mga saksi ni Jehovah pala, wala pa pala, kasi napakamahal na. Libro yung 2 volumes yan eh. Magkagayon ba man? Kasama ka rin ba na masigasig na nagbabahay-bahay? Isa po ako sa mga masigasig na nagbabahay-bahay. Bawat bahay
layunin yan. Anong layunin niyo? Bakit kayo nagbabayba? Ang layunin namin, base sa Biblia sa Mateo 24:14, kung ako nagkakamali, iparating ang magandang balita Yes. sa tungkol ng Diyos. Ang Ebanghelyo. Ang ibang. At pagkatapos, ay darating ang wakas. Sapagkat ang paniniwala ng mga saksi ni Jehovah, nandito na tayo sa uling mga araw. Yan po ay nakasulat sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, 1 hanggang 5. Hindi ko nagkakamali. Sabihin, hindi rin pala natuto na iba sa ibang mga ang ating reliyon o sekta na kung saan pag naipangaral ng Ebanghelyo, darating ng wakas. Ngayon, relative yan. Depende kung sino o anong sekta nagsasalita niya. Sapagkat ako, narinig ko ang mga dating daan, yung pahayag niya. Malapit na raw yung wakas. Kasi pagkat yung Ebanghelyo na parating na halos sa lahat ng sulat ng daigdig, sa pamamagitan nila, ng internet nila. Kasi may papahayag ng live si Daniel Soriano. So, gayon din naman ang Pentecostal. Sila raw, pag naipahayag na nila yung Biblia, ay malapit ng wakas. Ganun pala, pinaka-pundasyon yun. So, yung ano nag-experience mo? In other words, kasama ka rin pala sa kasangkapan ng saksi niyo upang may kayat ng ibang tao. Kasama po ako ng mahal akong kapatid. Nung nasa motor ako, tapos napunta ako sa Litre, hanggang sa muling pagkasabi, napunta ako dito sa Manila upang maghanap buhay din. Ginagawa sa Kabigya. At nakapasok pa ako sa isang computer shop kung saan yung nagbabantay ay yung ay saksi ni Jehovah. Okay. So, in other words, kung ikaw saksi ni Jehovah, pasigasig ka, meron ka bang posisyon sa saksi ni Jehovah? Ano ba tawag? Ako ay auxiliary pioneer. Auxiliary pioneer. Kailangan ko, para maging auxiliary pioneer, ikaw ay may study o pinapangaralan sa Biblia. Okay. So, kailan makukuha ng isang ordinaryong saksi ni Jehovah yung posisyon na yun? Makukuha lang yun kapag ikaw ay makapag-handle ng Bible study. Sa isang linggo, maaaring 2 Bible study mo o 3 para ikaw ay maging auxiliary pioneer. Auxiliary pioneer. So, Saka may inaano kayong oras yan. Ginugol na oras kumbaga. talagang masaya. Dapat sa isang buwan, 50 hours, ganyan, dapat talagang natapos mo yung oras na yan. Doon ba aking curious lang ako, kasi marami rin ako nababasa. Yun bang pagbabahay-bahay ninyo? Yung paglalakad ninyo? Anong araw ba yun? Sabado, Linggo? Hindi po magkakapareho. Hindi po magkakapareho. May mga weekdays din, ano? Opo. May Wednesday din. Dito, na-experience ko Wednesday. Meron din. Doon mo sa pagkakatok ninyo ng bahay-bahay, in other words, bahagi ng propagation ninyo, meron ba kayong mga allowance doon? Kami po, wala po. Kanina po ay kusa lang. Kusa lang. In other words, talagang inubliga kayo. Oo. Kayo napakasipag po ng mga saksi niyo. Isa yun sa mga inahangaan ko sa kanila, sa Quezon City Circle, ako po yung nagdagawa niya, matagal-tagal ako nagdawa niya. Napakaraming saksi niyo na namimigay o pwede ba natin sabihin, nagbebenta ng mga magazine? Hindi. Babasahin? O pinamimili din? Kasi minsan, meron kusang loob daw. Oo, kusang loob. Voluntary. Bibigyan ka ng magazine, voluntary. Voluntary po. Napakasipag nila. No? Dapat ang mga Muslim, ganun kasipag magdawa sila pala, volunteer, walang bayad. Ano? Walang bayad, allowance, wala ba? Pero yung supervisor o yung OIC pala. Ganito ba kasi yun, Ustad? Bali yung kabayaran sa ginagawa ng mga saksi ni Jehovah na pangangaral o pagbabahay-bahay, yan po ay makakamtan lamang pagdating ng promise ni Jehovah sa Salmo 37:10 na mananatili sa lupa magpakailanman. Yes. Yan po yung inaasama Ang matuwid ay mananatili sa lupa magpakailanman. Yan po. Mamanahin ng matuwid ang lupa. Yan po. At ang lupa tinutukoy nun, o yung paraisong tinutukoy nun dito sa lupa niyo. Yan po. Kasalukuyang mundo natin, buong earth. Yan po yun. Well, yun ang kakaiba sa mga turo ng mga saksi ni Jehovah. At bakit ba saksi ni Jehovah? Ano bang pag-aaral niyo dyan? Sinasaksi niyo si Jehovah lang ang Diyos. Ganun. Kasi yan po, ang basehan ko ng mga saksi ni Jehovah ay yan po nasa Isaiah 43:10 na kayo ay aking mga saksi, Saksi. ang aking mga pinili. Ating mga Pilipinas. Yan So po. kayo, Yan po.
Napakaganda, no? 40 pages ng isa. At saka, ang ano po namin, ang ihimplo po namin sa pagiging saksi ay si Jesus Christ po. Na nasa Biblia po yan sa Revelation 1, verse 5. Kasi para sa inyo noon, bilang saksi niyo ba, si Jesus Christ ay saksi rin. Saksi rin, ang matapat na saksi. Matapat na saksi. Sa Biblia po Okay. yan. May bahagi mo nga sa ating mga kapatid ngayon, palibasa, Muslim ka na. Ano ba talagang paniniwala ng mga saksi niyo pagdating kay Jesus? Sa pagkakaalam mo lang. Ano ba sa Diyos? O tao? Or actually, meron akong gusto itumbok dyan, ano? Isa yun sa mga technique na ginagawa ko sa mga saksi niyo. Pero magkagayon pa mas experience mo, hindi naman dahil sa ano pa man. Kung sa experience mo personal, ikaw, ano ba ang natutunan mo bilang saksi ni Jehovah? Ano ba talaga si Jesus sa kanya? Yung kanyang likas na kalagayan? Base sa akin natutunan, si Jesus po ay kasama na ni Jehovah. Siya po yung katulad ng paniniwala ng ibang sekta ng Kristyanismo. Si Jesus po ay kasama na ni Jehovah sa paglalang o sa paglikha ng mga bagay. Paglikha ng mga bagay. So, co-maker din pala siya, co-creator. Saka siya po yung ginawang pantubos sa kasalanan na nagawa na pamana natin kay Adan. Ibig mo sabihin, kasama siya ni Jehovah, ano, bilang Diyos din ba? O anghel o spirito? O ano ba? Parang, masasabi natin anak, bugtong na anak. Bugtong na anak. Bagay, hindi ka masisi. Hindi rin talaga masagot ng mga saksi ni Jehovah. Ano ba talaga si Jesus? Kasi hindi ka sasagutin ng saksi ni Jehovah na siya ay Diyos din. O merong sumasagot, mababang Diyos. Mighty God, at merong Almighty God na si Jehovah. Kasi pag ginawa nila yun, lalabas, ipit din sila dahil dalawa ang Diyos ngayon, isang Almighty, isang Mighty. Hindi rin nila masabing hindi sa Diyos o tao lang kasi baka isipin nila. Baka daw isipin ng mga magtatanong ay ibinababa nila si Yesu Cristo. Yung iba nagtatago sa salitang anghel, sa Espiritu, sa anak ng Diyos, tulad na sinasabi mo yun. Anyway, magkagayon pa man. Who persuade you? Sino ang umakit sa iyo? Sino ang nagpakilala sa iyo sa pananampalatayang Islam? Yung habang ikay saksi ni Jehovah, paano ito na iparating sa iyo? Paano mo narinig ang Islam? Maraming salamat po sa napakagandang katanungan po. Ganito po kasi yun. Nung last na presentation ko bilang saksi ni Jehovah, kasi ako po yung gumanap na Muslim. Tapos ikaw yung mga ngaral ng saksi ni Jehovah. Tapos, kasi every midweek po namin Ustads, may nagaganap po na presentation bilang paghahanda. Halimbawa, may darating na bagong bantayan o gumising. Bago po namin yan i-deliver sa pagbabahay-bahay. Sandali, yung para sa ating mga televiewers, no? Yung gumising magazine yun, di ba? Magazine po. Sa English, Awake Magazine. No? O dun din makikita yung Awake Magazine na ginamit ni Sheikh Ahmedillah Rahimahullah na yung tungkol sa 50,000 errors in the Bible patungkol sa King James Version. Awake Magazine po yun, nasaksi niya. Tuloy mo kapatid. Meron po, bago po namin dinideliver yan sa bahay-bahay, pinipresent po na namin yan. Pinag-aaralan muna namin yan kung paano gamitin ang magazine. Magazine yun. Nung hindi ako nagkakamali, November yata yun, October, yung magazine, yung bantayan patungkol kay Moses. Tapos, ako yung ginawang Muslim kasi may parang roleplay, no? Oo, parang ganun. Drama ba? Ikaw kunwari yung Muslim. Ako kunwari yung Muslim. Tapos, kumbaga, nire-rehearse nila. Kita nyo, napakasipang ng saksi niyo ba? Pinapractice pa nila kung paano kakausapin ng isang tao. May role-playing pa sila. O, lesson sa atin yun, mga dua. No? Mga dua. Sila, organisado sila. Sila, napakasipag nila, wala silang bayad, nangangatok sila bahay-bahay upang ipangaral yung tinatawag nilang kaharian ng Diyos na darating na. Ha? Di ba? Sige, tuloy mo kapatid. So, ikaw yung Muslim. Ako yung Muslim. Noong panahon na yun, Ustads, pinagandaan ko rin po ang sasagot ko bilang isang Muslim. Kunwari, Muslim ako. Nasa computer shop ako nagbabantay noon after ng meeting namin. Nag-research ako patungkol sa Islam. Kasi ano mo yun papel mo yun. Kunwari, Muslim ka, role-playing mo yun. Tapos, with respect sa mga kapatid kong mga Muslim, dati nung hindi pa ako Muslim, negatibo ang pananaw ko patungkol sa Islam saka sa Muslim. Kasi,
halos naman siguro naririnig ng mga dating hindi Muslim na ang mga Oo. Muslim mamumugod ulo, mga magnanakaw, mga ano-ano pang mga terorista, pang ano pa. Yes. Nung sinuray ko po yung Islam, base sa Quran, Mhm. alhamdulillah, wala pa akong nakitang kamalian o wala pa akong nakitang turo na patungkol sa pagpatay o patungkol sa mga naririnig natin sa mga balibalita na ganyan daw ganito. Ang ibig mong sabihin, nung ikaw'y nag-research, self-research mo at wala ka ng intention para malaman per se kung anong Islam at hindi ka curious kung ano talaga to dahil gusto mo hanapin ang katotohanan nito. Pero ginawa mo yun dahil ito ay script mo. Tapos, Ikaw ay may palabas kayong nagagawin sa saksi niyo ba na kunyari ikaw ang Muslim, meron playing kayo. Pero yun ang naging susi, daan upang mapag-aralan, matuklasan mo ang Islam. Kita mo naman ang mga ang paraan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Nang dahil doon nagsimula ngayon ang hidayah pumasok sa iyo. So tuloy mo kapatid, anong nangyari? nung panahon na yon, nabasa ko sa isang article ng patungkol sa Islam. Nandun pala si Jesus Christ. Kala ko kasi, ang mga Muslim, walang ibang pananiniwala maliban kay Muhammad at kay Allah. Nagtaka ako, kasi halos lahat ng nasa Biblia, mga propeta na nasa Biblia, nasa Quran din, nasa pananampalatayang Islam din. At nalaman ko, alhamdulillah, sila pala yung mga Muslim. Sapagkat sila ay nagpapahaba ng balbas. Tapos, paano sila magdasal? Nagpapatira pa sila. Tulad ng mga ginagawa ng mga kapatid nating mga Muslim. Bago sila magsagawa ng pagdarasal, yan, naghuhugas muna sila ng pala nila. Yes. Lahat naghuhugas sila. Alhamdulillah, tsaka marami pang mga bagay na natuklasan ko patungkol sa Islam. Kasi yung panahon na yun, isang linggo pa bago mangyari yung presentation na yun. Okay. Palabas, no? Yung palabas namin, yung presentation na yun. Tsaka, alhamdulillah, sa kaka-search ko patungkol sa Islam, parang may tumutulak sa akin na tuklasin mo pa ang Islam. Alhamdulillah. Kaya, ang ginawa ko po, gumawa pa ako ng account doon. Oo. Pero hindi ako nagpakilala. Oo. Ang nilagay ko lang, Muslim Islam. Oo. Kasi nung panahon na yun, may takot ako sa mga Muslim. Kasi, Pakilala? Oo, pakilala. Kasi nga, yung mga Muslim terorista. Yan po yung dahilan. Alhamdulillah, nung gumawa ko ng account, yung mga nag-add ako ng mga kapatid nating Muslim. Si Ustad sa amin, na Abin Rodriguez, yung isa sa mga nagdawa sa akin, Through internet? Tanong ko sa kanila, patungkol kay Jehovah at kay Allah, tsaka ano ang tunay na relihiyon. Kasi sa pagkakalam ko bilang saksi ni Jehovah, pininindigan ko talaga na saksi ni Jehovah tunay na relihiyon ng parang iba. Sa pamamaraan, tsaka sinusunod namin, si Jesus Christ, yun talaga yung pinaka-ehemplo namin bilang saksi ni Jehovah. Alhamdulillah, marami akong katanungan patungkol sa relihiyong Islam, tinanong ko sa amin. Tsaka, sinasagot ako nila sa pamamagitan ng Quran. Sabi ko sa kanila, wala akong pakialam sa Quran kasi wala namang Biblia ang ano ko eh, Biblia yung talagang Particular, yung salin ng Biblia nyo, sanlibutan salin, ang bagong sanlibutan salin, o New World Translation. So, ituloy mo kapatid. pasensya na po mga mahal na kapatid sapagkat ako po'y Cebuano, medyo nahihirapan ako magsalita ng Tagalog. Nakikidihan nila yan. Alhamdulillah. So, tuloy mo, doon ka na doon sa tumatanong ka sa nagtatanong ka, sinasagot ka sa pamamagitan ng Quran. At ikaw, ang reaksyon mo naman, wala kang pakialam sa Quran sapagkat ikaw ang foundation mo ay Biblia. So gusto mo mapatunayan, yung mga tanong mo masagot sa pamamagitan ng Biblia. Tuloy mo kapatid. Sabi ko kasi ni Ustad sa amin, unang mga kapatid ba natin mga kapatid, nila Brother Ibrahim, nila Brother Julie Mata, na si Jesus daw ay Muslim. Saka pinatunayan nila base sa Quran. Sabi ko, hindi ako niniwala sa Quran yan. Ngayon, pinatunayan nila sa Biblia, si Jesus ay Muslim. Paano mo ito si Muslim? Paano mo ito si Jesus? Nagpapatira pa, base sa, hindi ako nagkakamali. Sa Mateo 26. Yun po. Parang, ang tawag Ustad sa Tagalog, parang, naliwanagan ako. So, tsaka marami. Nasagot yung mga agam-agam mo yung mga tanong. Tsaka, Sa pamamagitan din ng mga
versikulo sa Biblia. Ano? Tsaka, natuklasan ako din, si Jesus ay hindi kumain ng baboy kailanman. Kasi nga, may isang utos, may isang opposite, hindi magbabago. Gumawa ng mga at lupa. Alhamdulillah, doon ko po na tuklasan. Kasi sinusunod ko si Jesus Christ, Yes. yung talagang ano namin. Yes. Doon ako na dalawang isip sa pananampalataya ng saksi niyo ba? So ito na, no? Nakapag-roleplay ka ba bilang Muslim? Nakapag-roleplay ako pero parang nung panahon na yon, Yes. maliwanag na sa isip ko Okay. ng Islam talaga. At ikaw, nasa puso mo ng Islam, pero hindi ka pa nagmo-Muslim sa mga sandaling yan. Hindi ko po. Okay. Mga ilang linggo, ilang buwan, kung inabot mo ng buwan, kung saan nag-decide ka na ikaw ay yumakap sa Islam. At paano yung mga sandali na naramdaman mo na sinabi mo, ito na, this is it. Yakap na ako. Ano yung malakas na naka-influence sa'yo? Of course, hidayah ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero sa'yo, sa pakiramdam mo noon, mga sandali mo, paano mo sinabi na, sige, yayakap na ako sa Islam, yayakapin ko ng pananampalataya. Bago ka magsyada, paano yung nag-persuade sa'yo? Ano yung nag-convince sa'yo? Ganito po kasi yung Ustads. Kasi sa sinabi ko na po, nagbabantay po ko ng computer shop ng isang saksi niyo ba? Saksi niyo ba yung amo ko? Siyempre, pag nalaman nila na ganun ganito, mawawala ako ng trabaho. Tsaka, isa pa, gusto ko pa talagang tuklasin ng Islam. Bali, may isang buwan din po ako nagtuklas pa sa Islam. Tsaka marami akong katanungan patungkol sa bakit ang mga babae sa Islam nagsusuot ng mga mahabang yung natatakpan yung na sila, ganyan ganito. Tsaka marami akong katanungan. Tsaka, alhamdulillah, kung halimbawa, ang turo sa Islam at sa turo ng Saksi Jehovah, ang kaibahan sa turo ng Saksi Jehovah at sa Islam, pinapahalaga ng kababaihan at kaya takpan nila yung kanilang mga aura. Tulad ng pagtatakip ng mga naunang mga tao, tulad nila Virgin Mary. Yan yung mga kumbaga, iniidolo o himlo ng mga babae Kristiyana. So, nakita ko lang po, tagpuan ko lang po yan sa pananampalatayang Islam. Tsaka, sabi sa banal na Quran, patungkol naman to sa paratang ng mga tao na mga Muslim daw ay mga terorista o mamamatay tao. Sabi sa banal na Quran, ang sino man pumatay ng isang tao, katumbas ito ang buong sangkatauhan. At kung sino man ang nagligtas, ay niligtas ng buong sangkatauhan. Doon ko napatunayan na ang turo pala ng Islam, hindi pala totoo yung sabi-sabi yung haka-haka o yung May pinaparatang nila. Pinaparatang ng Ang Muslim ay pumapatay ng walang pakundangan. Katuruan sa Islam, ang pagpatay ng walang pakundangan. Kumbaga, ang katuruan talaga sa Quran ay kapag ikaw, kung sino mang makapatay ng walang pakundangan, yung murder, tinatawag, ay katulad dun, katumbas yun na pinatay mo ang buong tao. At magkagayon din naman, ang sino mang magligtas sa isang nilalang, sa isang tao, ay para mo na rin niligtas ang buong tao. Yan ang katuruan sa loob ng Quran, ng Surah Al-Maidah. Well, kapatid, ngayon, nagtatrabaho ka sa computer shop, ang may-ari ay Saksi ni Jehovah, pero ang nasa puso mo ay Islam na, gusto mo na mag-Muslim, lumalamig ka ng Saksi ni Jehovah, kailan ka nagsyahada? At kanino ka nagsyahada? Saan ka nagsyahada? Nagsyahada doon lang din po sa computer shop kasi tinawagan ako nila Brother Ustaz Amin, nila Julie Mata, nila Brother Ibrahim. Masyaallah. Tinawagan nila ako na gusto mo na bang nagsyahada. Tapos sinabi ko sila, sabi ko, gusto ko na po talaga magsyahada. Kasi nung gabing yun, bago pa ako nag-decide na magsyahada, nagdasal ako sa nagdasal ako. Mas 12 talaga yun ang ating gabi. Kasal ako pa ng computer shop. Nagdasal ako kasi talagang nalilituhan talaga ako. Sabi ko, Among Jehovah,
kung ikaw po talaga ang tunay na Diyos, ang nag-iisang Diyos, naway gabayan niyo po ako at ilayo niyo po ako sa pagsamba kay Allah. Kung saan pinaniwalaan ko dati kasi isang saksi niyo ba, si Allah para sa akin, sa kulala, di ko nababanggitin. Hindi tunay na Diyos. Hindi tunay na Ang Diyos. tunay na Diyos siya, Si Jehovah. magkagayon pa man, with all sincerity mula sa iyong puso, nanalangin ka. Nanalangin talaga ako. Masingit ko lang, no? Ganyan ang pinapagawa namin sa kanino pa man. Ito po yung challenge po sa inyo. Kung talagang totoo ka kabayan sa iyong puso, na gusto mong mapatnubayan sa totoo, sa matuwid na landas, magdasal ka. Isa lang naman ang Diyos na lumalang sa atin. Maging totoo ka lang. Challenge po ito ni Karashid. Magdasal ka. Paintin. Sa kwarto mo, mag-isa ka lang. Sabihin mo, Diyos ko na lumalang sa akin. Kung totoo ang Islam, kung totoo ang sinasabi ng mga Muslim patungkol sa Islam, na ang Islam ay totoong reliyon. Ang tunay na reliyon, patnubayan mo ako, buksan mo ang aking puso sa pananampalatayang Islam. Kung hindi naman po totoo yan, ilayo niyo ako sa Islam. Ilayo niyo ako sa Islam. I challenge you, kabayan. Maging totoo ka lang sa iyong sarili. Maging totoo ka lang. And I believe Allah will open your heart. And He will guide you to His deen. Sa pananampalatayang ito. Ang reliyon ng lahat ng mga propeta. So ngayon, nanalangin ka kapatid, tinawag mo pa, Amang Jehovah. Oo, Amang Jehovah. Tuloy mo. Kung kayo po talaga nag-iisang Diyos, tunay na Diyos, tinadalahan niyo po sa inyo na patubayan niyo po ako at ilayo niyo po ako sa pagsamba kay Allah. Okay. Kung saan iniisip ko dati na pagsamba kay Allah sa napakalaking kasalanan sapagkat siya pa lang nag-iisang Diyos, ang mapagmahal na Diyos. Yun ang talaga nasa puso isipan ko ng mga panahon na yun. At saka, at the same time, Ustads, kung tapos ako manalangin sa pamamagitan ni Panginoong Jesucristo, nag-amin ako. Pagkatapos, kasi nga, nasa kalituhan ako, nagdasal din ako kay Allah. Sabi ko, Allah, kung... Ganun ko naman totoo. Ganun talaga ako. Yes. Allah, kung kayo po talaga yung nag-isa at tunay na Diyos, ipatubayan ako sa tuwid na landas. Kung sino man sa inyo ang tunay at makapangyarihan ng Diyos, naway gabayan niyo po ako. Yun po yung talagang naalala ko pa yung panalangin ko, kung magasano, yung dua ko. Alhamdulillah, kinabukasan, talagang sabi ko, mag-Muslim na ako. Mag-Muslim na ako. Ito na talaga. Nakakita ka ng sign, ano? Allah gave you sign. At sa kabila ng panalangin mong yan, in spite of that, no, tinawag mo ang Diyos sa Jehovah. By the way, meron mo tayong lecture patungkol po sa kung ano ang talagang pangalan ng Diyos. Yahweh, Jehovah, or Allah. Ano rin po niya, series po natin yan. No? Yung Yahweh po kasi, tetragrammaton yan, YHWH, inimbento po ng mga Masorite, no? Hindi kasi mabasa, puro consonants. Yung vowel po ng Adonai nilagay sa YHWH, ginawa nilang Yahweh. Hindi po talaga Yahweh pagbasa diyan. Kapag Arabo nagbasa niyan, sapagkat ang Hebrew at Arabic ay may pagkakalintulad, parang Semitic language, ang basa po diyan ay Yahuwah, Ohi, Osya sa Tagalog, Ohi sa English, Yahuwah sa Arabic. Hindi pa rin pangalan ng Diyos, pantawag lang. Lalong mali din yung Jehovah sapagkat inimbento lang po talaga yan, ginamit ng 14th century, ngunit sumikat nung nagkaroon ng J-sickness, yung mga Y ginawang J, kaya yung Jehovah sumikat po sa Amerika, yung salitang Jehovah. So, Yahweh o Jehovah, hindi pa rin pangalan ng Diyos. At mali, hindi nagpakilala ang Diyos dito sapagkat hindi naman po ganyan ang pagbasa. Yan po inimbento lang yung salitang Yahweh at salitang Jehovah. Meron po tayong lecture patungkol dyan, panoorin na lang po niyo. Ngayon, nanalangin ka na at nag-decide ka na ikaw yung makap sa Islam. So in other words, ikaw ba nagsyahada through internet? Through phone po. Through phone, no? Tawagan po ako. Kay Ustad Amin Rodriguez, masyaallah, kasamahan po natin si Ustad Amin Rodriguez sa larangan po ng da'wah. At pagkatapos, tuwing kayo nagsyahada. Pero bago pa man ang Ustads, nakalimutan ko pala yung kwento. Kasi saksi niyo ako ng mga panahon na yan, isang buwan pa bago nagsyahada. Ang paraan ko, kasi sa isang linggo, 2 beses kami nag-meeting o umatin sa pulong, pagpupulong. Ang ginagawa ko po, kasi nga, para hindi mahalata ng amo kong saksi niyo ba,
Ginagawa ko, nilalagyan ko ng bawang dito sa kilikili ko para kunwari nilalagat ako. Oo, kung nilalagat ako kasi talagang ayaw ko ng... Ayaw mo na sumamba, ayaw mo na pumunta sa tinatawag na Kingdom Hall, tama? Ayaw mo na. So, pero ayaw mong palata. Wala namang masama po doon eh. Muslim ka, magagalit yung parents mo, pansamantala, ilihin mo na natin. Muslim ka na, pero baka magalit yung boss mo, ilihin mo na natin. And time will come na malalaman din nila, sasabihin din natin, lalo na kapag dumagong ating pananampalataya, ating iman. There's nothing wrong with that. Ang mahalaga sa puso mo, si Allah subhanahu wa ta'ala ang kinikilala mong Diyos na tunay. So, nagsyahada ka na, Muslim ka na, pero hindi mo pa sinasabi, pinapaalam sa iyong boss, kailan nila nalaman, kapatid? At anong ginawa mo nung nalaman na nila? Pinaalam mo na? Nung nalaman nila, Ustaz. Anong year yun, kapatid, nung masyada ka? November 1. November 1? November 2. November 2. 2013. Last year lang, ano? Halos isang taon pa lang ang nakalilipas. 2013. November 2, 2013, nagsyahada ka. Hindi ka pa nagsasabing ikaw ay Muslim na. Pero kailan mo sinabing Muslim ka na? Kailan nila nalaman at anong ginawa mo? Nalaman nila, Ustaz, kasi yung paraan ng pananalita ko, saka yung paraan ng pamumuhay ko kasi Nalamig ka na? Hindi ka na sumasama? hindi na ako sumasama. At saka sa paglabas ng larangan, dati masabi natin masipag ako. ka? Pamimigay ng mga class, mga babasahin. Napansin nila na parang umina na ako. Kasi hindi na ako sumasama sa paglabas ng larangan. Tsaka pagtitipon kasi ng mga gatherings ng mga kabataan, may mga pagkain tulad ng baboy. Kasi hindi naman nawawala yung mga inuman. Mga inuman. Pwede pa rin uminom ng alak sa saksi niya? Emperador. Basta huwag ka lang malasing. Huwag lang malasing. Kita niyo. Kunti lang. Just a little bit lang. Drink moderately. But how moderate is that, ano? Okay? Sige, tuloy. Nung sa pagkainan na, kasi dati malakas ako kumain ng baboy siya. Yun po talaga. Saksi niyo ba ako? Umiinom ka rin, no? Umiinom rin ako doon. Kasi hindi naman bawal yun. Hindi bawal uminom saksi niyo ba? Basta huwag ka lang malasing. Nasa Biblia din po yan. Huwag natin lokohin ng sarili natin. Kapag uminom ka ng emperador, talagang malalasing ka. Ituloy mo. Tapos, sabi nila, kain ka na. Kain ka na bro. Nagtatanong ako kasi nag-iingat ako sa pagkain kasi may takot talaga ako kaya alhamdulillah. Tapos, nung wala nahalata. Sabi nila, ba't ano bang ano? Sabi ko, ano bang, sabi nila, wala daw manok. Sabi, mga baboy lang, ganyan. Ang ginawa ko na lang, sinabihan ko na lang na tuyo na lang ulam ko. Kasi nami-miss ko na rin ng tuyo kasi probinsyano. Ganun na lang ang ano ko. Tapos, dumaan pang ng mga araw, kahit ano naman, pagdating ko na naman, tataka naman sila hanggang sa sabi na, parang napansin namin hindi ka na kumakain ng baboy at saka hindi ka na umiinom. Kita mo yun ang panganib, yun palang pangamba ng mga saksi ni Jehovah. Para ding Katoliko eh. Kasi yung asawa ko nung hindi na kumakain ng baboy, kinakabahan na, natatakot na. Kita mo, natatakot na sila kapag hindi ka na kumakain ng baboy at hindi na umiinom ng alak. Tuloy mo kapatid. Saka, yun sa nahalata nila, iba na yung di na ako dumadalo sa pagpupulong. Dumadalo ako paminsan-minsan lang. Tapos pag dumadalo ako, di na ako nag-release ng kamay para magkomento. Minsan nagkukomento ako pero yung kinukomento ko patungkol sa Islam pero hindi talaga halata na ano siya, hindi talaga halata. Tapos sakto-sakto din, yung panahon na yun, bumagyo kasi sa Bagyong Yolanda. Tama, Yolanda. Bagyong Yolanda po, nagundol ko yata yung Nasaan ka no? Nasa pagkalusap po ako sa... Anong lugar yun? Sa Taguig, sa Rizal. Rizal. Nung Bagyong Yolanda po, nag-alala po kasi mama ko at saka yung dalawa kong kapatid. Nasa Leyte ng mga Tapos, tinatawag-tawagan ko, kinukunta ko, hindi ko na sila makontak. Kaya nung mga panahon na yun, naisip ko na
naisip ko na hindi kaya ito yung parusa ni Allah o ni Jehovah. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Kasi si Jehovah talaga yung Diyos ko. Yes. Si Jehovah ang Diyos ko, wala nang iba. Nanalangin ako kay Allah, sabi ko, Ya Allah, dadalangin ko kung ito man yung pagsubok. Naway, balagpasan ko po ang pagsubok na ito. Ya Allah, dalangin ko po na naway buhay ko yung pamilya ko na nasa liti ko. Yes, yes. At ang parating ko po ang Islam, ang katuruan ng Islam. Alhamdulillah, nakauwi ako kasi may mga kapatid din natin na nag-aalala din. Tinulungan nila ako na maka-passion sa liti. Alhamdulillah, pag-uwi ko, buhay sila. Kahit sira yung bahay namin, at least buhay sila, alhamdulillah. Yung pag-uwi ko, hindi nangyakap ko sa pamilya ko. Yes. Kasi sabi ko, alhamdulillah, ya Allah, sa pagdinig mo sa mga panalangin ko, sila yung buhay pa. Yes. Mga panahon na yun, siyempre, nasa bahay na. Kwentuhan na. Yung mga pinsan ko naman, siyempre, kahit alam mo ng pagprobinsya, kahit talagang hirap na hirap na yung sistema, inuman pa rin. Pinuntahan nila ako. Dala sila ng Binagyo na. Oo. Inuman pa rin. Oo, kasi ang ano nila. Talaga way of life nila. Way of life. So, ano na yung nangyari? Ikaw yung umuwi. Nung ako umuwi, yun, yung mga pinsan ko, inalahan na pa ng sabi ko. Hindi ka na uminom. Bakit? Ano sinabi mo sa kanya? Nagtanong sila, ba't hindi ka na uminom? Sabi ko, hindi ko sama pakiramdam ko. Hindi ko muna sila. Alibay ka muna. Oo, alibay muna kasi hindi ko pala na. Tapos yung mama ko, nagtaka. Sabi niya, ba't hindi ka uminom dati? Dati-dati, ano, talagang ikaw pa yung nangagaw ng bote para lang makapag-inuman. Taka yung mga sabi, ano ba nangyari? Kumusta yung pagsama mo dun sa ano? Pagsama mo dun sa Taguig. Ma, gusto mo pa ako. Kasi mama, sabi niya, nagtaka yung mama ko kasi, sabi ko dati. Sino ba naman din magtatanong? Kasi nung interesado pa ako sa, interesado pa ako sa Islam, pumunta pala ako sa Quiapo. Okay. Naalala ko yun. Nakalimutan ko yung i-kwento. Pumunta ako sa Quiapo. Ngayon, pagpunta ako sa Quiapo, para makapag-usap sana sa mga Muslim. Alinlangan ako kasi kung Muslim nakasuot ng ganito, ganito yung nakita natin sa ano na yung Okay. ganito. Hindi ako natuloy. Bumalik ako sa Kingdom nung panahon na yun. Tapos, sabi ng mama ko, ano ko ba? Sabi mo, mga Muslim, ganito ka ng Muslim. Ayun, sinalo ng mama. Ganito ang turo sa Islam. Ganito ang turo sa Islam, sa turo ng Kristyanismo. Ang turo sa Islam, ganito, ganyan, patungkol sa kababaihan, patungkol sa pagkain, patungkol sa kalinisan, patungkol sa mga propeta, patungkol sa tunay na Diyos, patungkol sa pagsamba. Alhamdulillah, napayak si mama sa nangyari na hindi na ako uminom kasi talaga Tuson, kahit sa sinumpa ko. Talagang naglalasing talaga kasi di naman may iwasan siya eh. Pakunti-kunti, nalasing ka naman talaga yun eh. Kaya umiyak yung mama kasi, ganito, hindi na ako uminom tapos nakita ng mama ko yung pagbabago ng pag-uugali ko. Dati minsan nagmumura ako. Ngayon, alhamdulillah, sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, naiwasan ko na. Tsaka, yung napansin ng mama ko, yung pakikitungo ko sa mga kapatid ko, sa mga pinsan ko, sa lahat ng mga iba na pakikitungo ko, talagang may kapayapaan talaga. Yes. May kapayapaan. Tapos, sinimulan mo na bang sabihin sa ibang mga tao? Sinabi ko po. Sinabi. At alam Paano mo, yun doon sa boss mo? Yung may-ari ng computer mo? Bumalik ka pa ba? yung pagbalik ko, kasi dumiretso ako sa tiyahin ko. Tapos tama-tama rin, yung computer siya ng boss ko, nagsira rin kasi medyo na rin yung nila, nagsira sila. Kasi umuwi sila ng Bicol. Nasa tiyahin ako, nung burlagin yung tiyahin ko. Yes. Burlagin sila. Burlagin. Tapos, bakit pala yung Ang mother mo ba saksi niya ba? Po? Ang mother mo saksi niya ba? Katoliko? Katoliko po. Ang mother mo katoliko, ang tiyahin mo born again, ikaw saksi niya ba? At ngayon, hindi lang Muslim na. Muslim po na. Tuloy mo kapatid. Pero bago pala ako sa nangyari, nung saksi pa ako niyo pa, sa 4 na taon, nung nasa Leyte pa ako,
si Mama, palayo ko yung inaanyaya sa Kingdom Hall. Kingdom Upang Hall. maging saksi niyo. Tama ha? Dinadawahan mo saksi niyo. In other words, inikayat ng nanay mo na maging saksi niyo ba? Katoliko siya. Tapos ngayon, Muslim ka na. Tapos, nung panahon na yun, Sir, Naikayat mo ba ang mother mo no, sa saksi niyo? ay, hindi po, Sir. Ay. Hindi po. Sabi niya, bawat isa sa atin may pananampalataya. Okay. To make the story short, Muslim ka na. Dinawahan mo ang nanay mo. Ginawahan ko po. Nagsyahada ba? Nagsyahada po silang lahat. Allahu Akbar. Silang lahat? Silang lahat. Dalawang Allah. kapatid Sino po yung sila. lahat ngayon? Nanay mo? Mama ko tsaka dalawang kapatid. Dalawa mong kapatid. Sila yung mga Muslim na. Alhamdulillah. Kailan sila nagsyahada kapatid? November 6 po. November 8. Ganun. November 8? November ng 2000? 2013 po. 2013. No, pag-uwi ko po. Pag-uwi ko po. Bago ka lang naging Muslim, November 2, 2013, pagdating ng 2008, ginawahan mo ang iyong mga magulang, ang iyong nanay, ang iyong dalawang kapatid. 2013 po. 2013, nagsyahada rin siya. Sana po. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kasi Bro, nakita po nila yung pagbabago. Gusto namin marinig yung aya Ngayon. ng aya ng isa. Tapos, ano ang, nung ikay galing sa Liti, umuwi ka na Umuwi ako. Tapos, dumiretso ako sa tayo ko kasi yung nagsara na nga yung umpito siya. Sabi nung lang, maganda namang pag-usap namin ng amo ko sa kasino ba. Tapos nung hindi pa nila agad-agad nalaman nun. Hindi pa nila agad-agad nalaman. Tapos yung nakita na yung mga post ko sa Facebook patungkol sa pagkain ng baboy, patungkol sa pag-iinom. Sa yung suot ko kasi nagsuot ako ng ganito nung Yes. profile ako eh. Ayos na yung ano mo yun, style mo yun. Kita na no, pag-inom. Tapos sabi, Muslim ka na ba? Sabi ko, opo, alhamdulillah, I'm proud to be a Muslim, sabi ko sa kanya. Sabi, ba't gano'n? Ba't ano bang ganyan? Sabi ko, ito po kasi ninyo eh. Kasi maliwanag po yung sinabi ng banal na Quran eh. Yung inal ladina inal Islam, kung dito ako nagkakamali. Okay. Na ang reliyong Islam Yes. ang aking pinili, ang Ang Islam, in the sight of Allah, and the religion before Allah is Islam. Yung process. Kaya sabi niya, talagang In other words, madaling napakalinaw na sinabi ng Quran na mismo ang Diyos ang nagsabi, process na. ang reliyon Islam. ay Islam. Tapos, at yan po yung mga reliyon ng mga naunang propeta tulad nila Adam, nila Noah, lahat ng mga na hanggang kay Isa alayhi salam na pinapaniwalaan na Sa Biblia kasi wala ka namang makikita kung ano talaga ng reliyon, pangalan ng reliyon na tinawag ng Diyos. O inangkin ng Diyos. O reliyon ng Diyos na itinuro sa tao. Wala kang mababasa sa Biblia, kaya nga nagkakagulo sila. Ngayon, umuwi ka na, ibig sabihin, bumalik ka dito ngayon sa Metro Manila. No? Tsahin po. So, sa tiyahin mo, na born again. Born again po. Pero ngayon, born again siya, Muslim ka na, siyempre, malamang may problema ka dyan. Ngayon, yung sa boss mo, hindi ka na nagpaalam ka na ba doon? Nagpaalam po mo sa Okay. Nagpaalam. So, maganda naman. Maganda yung pero nalaman niyo na Muslim na ako nung sa post ko sa Facebook kasi nagchat-chat Yes. kami. Ikaw ngayon ay nandito sa Masjid Al-Burhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngayon, ang ating kapatid ay 1 taon pa lang sa Islam. Pero I understand na natuto ka dito sa Masjid Al-Burhan ng ilang mga ayah sa Quran. Alhamdulillah. Pwede ba akong mag-request sa'yo para mapamarinig ng ating kababayan? Magbasa ka ng ilang ayah sa Quran na kabisado mo, no? Sa abot ng makakaya mo. Siya, na dating saksi ni Yehova, ngayon po ay Muslim na, pakinggan po ninyo ang pagbabasa po ng mga ayah sa Quran Karim ni kapatid ni Zain Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من الظلمات إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الله أكبر. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم
أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقوا فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ما شاء الله, الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء Allah. Yan po, napakinggan po ninyo ang patutuo po ng ating kapatid mula sa pagiging saksi ni Jehovah. Ngayon po ay nasa pananampalatayang Islam at narinig po ninyo kanyang pagbabasa ng Quran. Bilang isang estudyante po dito sa Masjid Al-Burhan. Takbir! Isang taon pa lang po sa Allahu Akbar! sa pananampalatayang Islam. Isang taon pa lang po sa Masjid. Allahu Akbar! Mula sa saksi ni Jehovah, mula sa kadiliman, patungo sa liwanag ng pananampalatayang Islam. Bago tayo magtapos, Brother Zain Yusuf, manawagan ka para sa mga kababayan natin, lalo tigit sa lahat, sa mga kababayan nating saksi ni Jehovah, mag-iwan ka ng mensahe sa kanila. Isang napakagandang araw po sa lahat ng mga kababayan kong mga saksi ni Jehovah o kahit sa iba't ibang sekta ng Kristyanismo. Nais ko lang pong iparating sa inyong lahat na ang katuruan po ng Islam ay hindi po base sa nakikita natin sa mga telebisyon na pinapalabas sa mga balita na ganyan-ganito. Ang may papayo ko lang po sa inyong mga mahal kong kaibigan, mga kababayan, mga kapatid at sa mga kamag-anak ko na wala pa sa pananampalatayang Islam. Tuklasin niyo po ang Islam sa pamamagitan pamamagitan ng pagtuklas sa magbasa kayo patungkol sa mga babasahin sa Islamikong babasahin. Patayahan mo siya dito. At inaanyayahan ko po kayo dito po sa Kapi, Talakayan. Ito po ay naka-locate sa Quezon City, sa Muñoz po, Bakawan 10. Katabi ng Masjid Al-Burhan. Katabi ng Masjid Al-Burhan po. Sapagkat dito po ay may every Friday, may talakayan. Saturday, saka Sunday. May talakayan po. May pag-aaral. May pag-aaral, may sharing po. Ito po ay bukas sa lahat ng mga sekta ng relihiyon. Inaanyayahan ko po kayong tuklasin
ang Islam. At isa nga pala, ang napapayo ko rin po sa mga kababayan ko, wag po ninyong tignan ang Muslim, sapagkat ang Muslim po ay hindi po perfecto, sapagkat ang Islam is perfect, but Muslims are not. Kaya, Konti lang, sa wikang Cebuano. Cebuano, mayang gabi sa tanan akong mga hinigugmang mga Cebuano, mga Bisaya. Karon gitagaan ko higayunan sa atong pinangga nga ustad, si Ustad Rashid Marnel Indasan. Naisulti na ko ang pag-imbita sa inyo mga isuon ko, mga mahal kong mga kaigsuonan sa Cebuano nga pinulungan. Kaybaw ko nga naidaghang mga Bisaya diri sa Metro Manila nagkatag. Sa tanan nga makakita ninyo nga video, gusto nako nga iimbitahan mo nako nga muanhi nga walay kahadlok. Muanhi mo sa Masjid Al-Burhan sa Kapital Kayan. Libre ang pagtuon diri libre sad, pwede sad pumangutana kung sa inyong mga gikalibgan. O natin daghang mga ustads nato nga andam mutubag sa tanang mga pangutana ninyo nga inyong gikalibgan na dili matubag sa inyong mga ministro, sa inyong mga ansyano, sa inyong mga tanang mga leader sa inyong relihiyon. Gimbitahan mo gamit ang Biblia. Pakipag-istorya mo, mangutana mo, o naamoy mga gustong atubang ng mga ministro sa inyong simbahan, gimbitahan mo na po na makigatubang sa atong mga iso na si Ustad Rashid Indasan ug tubagon niya ang tanang pangutana nginyong ikilibgan base sa Biblia. Alhamdulillah, dinhi na lang po to. Kang salamat sa tanang mga itanaw ug may gabi sa tanan. Sa Tagalog, maraming salamat po sa lahat ng nanonood kahit medyo bulol-bulol pa ako magsalita ng Tagalog, at least na-deliver ko po kahit paano sa tulong nila Subhanahu wa Ta'ala. Kung may nasabi man akong mali o nakapasakit sa inyong damdamin, na may patawarin pa ako nila Subhanahu wa Ta'ala sa inyong lahat na nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mashallah. Ako naman ay makabalo. No? Konti lang. Magkagayon pa man kapatid, kabayan, lalo na yung mga balik Islam, yung mga sa pananampalatayang Islam, huwag ka nang magtaka, huwag na kayong magtaka kung bakit siya nasa Islam. Ikaw din, huwag ka nang magtaka kung bakit ka nasa Islam. Ako nga, maraming panahon sa buhay ko, nagtatanong ako sa aking sarili, bakit ako nasa pananampalatayang ito? Katulad ng nakakalam ng iba. Ang tsansa na si Rashid maging Muslim, ganito. Ang tsansa na ako'y maging ibang reliyon, partikular sa Kristyanismo, ay ganito. Bakit ako, siya, dating saksi niyo ba, nasa Islam, at kayo? Siya na mismo nagsabi. Ang sabi niya, لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Sa mga nagnanais maglakad ng matuwid na landas, sa matuwid na landas, nagnanais na maglakad sa matuwid na landas, hindi niya ito magagawa malibang ipaintulot ni Allah ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Kaya pala si Rashid, si kapatid na Zain Yusuf ay nasa pananampalatayang ito sapagkat higit sa lahat, siya ang may gusto. Siya ang nagbukas ng ating puso sa Sirat al-Mustaqim, sa matuwid na landas. Hanggang dito lang po muna, nagpapasalamat po kami, at on behalf of our colleagues here, ang ating pong mga kasamahan, at of course, dito po sa ating Kape Talakayan, the only coffee restaurant na may debate, na may da'wa, na may talakayan. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ang lahat ng papurit, pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Maraming salamat po sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.